Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat sa ating nag-iisa at buhay na Diyos. Yan, magandang umaga sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, daming wala. Amen. Yung mga iba nating kapatiran na nandoon pa sa kanilang mga bakasyon. Iba, baka maaaring may mga karamdaman. Iba naman mga busy. Yan, sa mga gawain nila na inaatang sa kanila ng kanilang pamilya o gawain para sa kanilang pagbubuhay sa kanilang ring pamilya. Amen? Kaya yun, salamat sa Panginoon. Ngayong mga buwan na ito, patuloy natin sineselebrate yung pagliligtas ng Panginoon. Katunayan nga yan, yung nakaraang linggo, pinagdiwang naman natin yung tinatawag na, ano yun? O yun, kasama na yung 7 last word at yung linggo ay ang yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Bagamat alam naman natin na isang beses lang namatay ang ating Panginoon, sineselebrate natin ito taon-taon bilang pag-alala. Pero pinakamahalagang bagay na dapat natin malaman ay yung araw-araw o bawat oras natin naalala ang ating Panginoon. Amen? Yan nung Sunday, sa pangunguna ng ating Pastor Frankie Mesa, tinalakay natin yung pagkabuhay sa aklat ng Matthew chapter 28. Yun, nasaksiyan natin sa talata na yun, yung katakian ng dalawang Maria. Amen? Tama? Ano yung dalawang Maria na yun na talagang kahit wala na si Jesus ay talagang sila'y nagpapahalaga pa rin. Kasi sa literal na katawan pantao niya, siya'y namatay. At sa ikatlong araw siya'y muling nabuhay. Pero kahit napatay na si Jesus Christ nung time na siya'y nagkatawang tao, ay talagang yung dalawang Maria sa aklat ng Matthew chapter 28 na tinalakay nung Sunday na talagang sila ay walang tigil na talagang sumusunod. Kasi yan talaga ang buhay ng mga taong sumusunod kay Kristo. At kapag ikaw'y sumusunod kay Kristo, ano ang tawag sa iyo? Ikaw ay Kristiyano. Tama? Amen. Kasi ang ibig sabihin ng salitang Kristiyano, tagasunod ni Kristo, at pinatunayan niya yung dalawang Maria. Okay? Talagang wala silang tigil, nagko-concern, talagang inaalala nila si Jesus Christ na dati nilang kasama. At talagang sa piskal, akala talaga nila, patay talaga siya, pero siya ay muling nabuhay. Kaya yun yung tinalakay ng Sunday. Ako sana yung mga ngaral doon, patungkol din doon, at nakagawa tayo ng 4 na bagay na pwede natin matuklasan tungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero salamat sa Panginoon at dumating ang ating head pastor at hilintulot na siya ang mangaral patungkol sa muling pagkabuhay. Pero sa umagang ito, ay balik lang natin yung topic natin ukol doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At kung meron tayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng Lucas chapter 24 naman. Yung nakaraan, Matthew 28. Ngayon, Lucas chapter 24 verses 1 to 53. Yan, haba ito. Babasahin lang natin ito. Maiksi lang naman yung ating pangangaral ngayon. Okay, pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos. Lucas chapter 24 verses 1 to 53. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Yan. Sabi rito, madilim-dilim pa ng umaga, unang araw ng sanlinggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Yon, yung dalawang Maria na tinalakay nung linggo. Dala ang mga pabango, inihanda nila. Pero bago natin ituloy ang ating pagbabasa, tayo muna yung manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa lalaki at babaeng naririto na nag-una ng iyong buhay at banal na salita upang pakinggan. Alamin ang iyong mensahe, Panginoon. At ang hiling namin sa iyo, Ama, pagdubayan mo po kami. Ang iyong banal na Espiritu ay hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na pangunahan kami sa aming mga isip at puso upang higit naming maunawaan ang mensahe ng iyong salita sa araw nito. Pagdubayan mo kami, Panginoon, at ang iyong likod, Panginoon, itago mo sa iyong likuran. Ikaw ang makita ng lahat. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Ikaw lamang at wala ng iba. At ang mga tagapakinig naman, Panginoon, patnubayan mo silang igay sa lahat ng katotohanan na dapat nilang malaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan ng Diyos. Purihin ang nag-iisa at buhay na Diyos. Wala iba kundi ating Panginoong Jesus. Yun, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Yan. The resurrection of Jesus Christ. Yan. Yung key question dito natin, sa totoo lang, what is the
resurrection of Jesus Christ. Ano? Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Yan. Sa Lucas 24, babasahin lang natin ito hanggang 53. Tapos may apat na bagay akong isi-share patungkol kung anong ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya pakinggan natin at babasahin ko lang ng mabilis ang Lucas chapter 24. Yon. Verse 1. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Yung mga babae, yung si Maria, yung dalawang Maria nung sa Matthew 28, may dalang mga pabango para dalawin si Jesus nang mamatay. Okay? Sa kanyang libingan nung panahon na yon. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Malaking bato yun eh. Mabigat, hindi kaya nilang igugulong sana yon. Yung dalawang babae na yon. Kasi hindi kaya ng babae yon. Pero nung dumating sila sa libingan ni Jesus, naigulong na. So ibig sabihin, nabuksan na. May naggulong na. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. Pero nung nakita nila nagulong na, bukas na, pumasok na sila. Kaya lang, nung pagpasok nila, nakita nila wala yung bangkay ng ating Panginoong Jesus. Naalala ko nung high school ako, napag-aralan namin ito eh. Ang pinalabas sa kasaysayan to, kasi may libro akong kasaysayan ng daigdig, pinalabas ito na inagaw ng mga murong Muslim sa pag-aaral sa history. Pero iba yung sinasabi ng Banal na Kasulatan na. Naalala ko lang, yung parting ito kasi napag-aralan namin doon ng high school. Yung pag-aaral doon ay kinuha ng mga murong Muslim ng panahon. Yun yung pagkaakala nila. Pero sa pag-aaral yun, sa kasaysayan daigdig. Pero, syempre, ang Banal na Kasulatan, ito yung katotohanan. Amen? Kaya dito ang ating totoong basihan. Sa pag-aaral lang naman yun, sa eskwelahan. Okay? Ngunit, nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. Kaya naalala ko lang sa verse 3. Natigilan sila at nagtaka kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Yan. Nagulat sila, wala yung bangkay ng ating Panginoong Jesus. At bigla silang natigilan nung nakita nilang wala yung bangkay ng ating Jesus. Naghahanap sila, saan kaya yung bangkay? At may nakita silang dalawang lalaking nakaputi. Yan. Natigilan sila at nagtaka kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Ibig sabihin, nakakasilaw ang damit. May lumitaw na dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Natigilan sila sa kanilang ginagawa sa paghahanap. Kasi may biglang lumitaw na dalawang lalaki. At sa pag-aaral, ito'y anghel. Tama po ba? Anghel sa Matthew. Anghel yung banggit doon. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Kaya kapag nakakakita ng anghel, ano yung unang impresyon nila? Yung nararamdaman ng tao? Natatakot. Kaya siguro mali yung pag-aakala ng ilan na ang anghel. Wow! Hindi. Pag nakakita tayo ng anghel, kagaya nila, natatakot sila. May ibang presensya kasi sila. Okay? Wala sila, dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Nagpatira pa. Yung nagpatira pa sila, dumapa. Yan, tinanong sila ng mga lalaki, bakit niyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? O, sabi ng mga lalaki, bakit niyo hinahanap yung buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Okay, nangako kasi si Jesus Christ na sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Okay, at nangyari nga yun. Kaya sabi ng dalawang lalaki, wala siya dito. Ba't yung nahanap yung buhay sa mga lugar ng patay? Kasi nasa libingan ng mga patay. Kaya sinabi ng mga lalaki sa kanila, bakit nyo hinahanap yung buhay naman sa mga patay? Di ba sinabi niya na mabubuhay siya? Yan. Ang anak ng tao ay kailangan ipagkanuno sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Sinabi niya na ito noon. Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una. Kaya umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pang nilang kasamahan ang buong pangyayari. Okay, yung dalawang babae, yung dalawang Maria, umuwi at isinalaysay sa 11 disipulo. Bakit 11 na lang yung disipulo? Kasi patay na si Judas Pang-12 si Judas Amen. Sinusubukan ko lang kung natatandaan nyo pa. Amen. Okay. Ang mga babae ito ay sina Maria Magdalena, Juana at Maria na ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang
nagbalita sa mga apostol. So, ibig sabihin yung tatlong babae pala na yun. Si Maria Magdalena, dalawa lang yung sinabi ng Matthew di ba? Dito naman, si Maria Magdalena, Juana at Maria, okay? Na ina ni Santiago sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Hindi lang pala sila. May mga kasama pa sila. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi. Kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Kasi nung panahon nga naman, sa kanilang mga kultura, yung mga babae ay hindi gaanong pinaniniwalaan. Amen? Yun yung pahayag nung Sunday. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Sinigurado ni Pedro. Pumasok siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang ipinambalot kay Jesus. Kaya tumuwi siya, nagtataka sa nangyari. Kaya nagtaka siya. O nga, wala nga si Jesus. Nagtataka siya. Ano kaya nangyari? Siguro maaring ganun yung iniisip niya. Nang araw din iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Yan. Yung time na yun, na pumunta sila Pedro sa libingan at nagtataka si Pedro ng mga oras na yun, merong dalawang lalaki naglalakad naman sa Emmaus. Isang layong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya hindi nila nakilala, na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Sumabay si Jesus. At yung mga lalaki na yon, hindi nila nakilala si Jesus na parang sinadya, na parang hindi talaga nila nakikilala. Sinabi ni Cleopas, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ni Cleopas, si Cleopas yung isa doon, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Kasi balitang-balita yung pangyayari na yun tungkol kay Jesus. Anong pangyayari? Si Jesus yung nagtanong nun. Tanong niya, sumagot sila, tanong kay Jesus na taga Nazaret, isang propeta ang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinagdal siya ng aming mga pulong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa cross. Yung dalawa na yun, alam yung buong istorya, kaya sinabi kay Jesus yung mga pangyayari. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan. So, ibig sabihin, kasamahan din sila nila Pedro. At hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel, na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba kayo makaunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba kailangan ng Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ng kanyang marangal na katayuan? Kasi talagang ipronopisi na yan ng mga propeta ng panahon. Panahon ni Isaias at ng iba pa na talagang ang Kristo ay mamamatay. Kaya na kasi sa panahon ni Jesus nung panahon na yun, talagang hindi pa pinaniniwalaan si Jesus talaga na siya ang Kristo. Kaya gano'n, kaya hindi alam makapaniwala ang lahat na siya muling nabuhay. At patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sulat ng mga propeta. So ibig sabihin, nung nabuhay si Jesus Christ, nag-ministry uli siya, nagpapakilala uli siya, okay? Nagtuturo uli siya ng salita ng Diyos na siya talaga ay muling nabuhay. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad, ngunit siya ay pinatigil nila, tumuloy ka muna rito sa amin. Yung dalawang lalaki na naglalakad, gustong patuloyin si Jesus sa kanila. Yan. Malapit na ang gabi, dumidilim na, sabi nila, kaya't sumama nga siya sa kanila, sumama si Jesus sa kanila. Siya kasalo na nila, sa pagkain, dumampot siya ng tinapay, at nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos pinagpira-piraso iyon, at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata, at nakilala nila si Jesus. Subalit siya biglang nawala sa kanilang paningin. Kaya yung naalala ng mga lalaki nung
tinapay, pinagpirasyon na. Tayo rin nagagawa nun pagka komunyon. Kaya pag-aalala sa buhay ng ating Panginoon. Kaya yung time na yun, doon nila naalala, uy, si Jesus yung gumawa nito, naalala lang nila. Okay? Agad silang tumayo, kaya lang biglang nawala si Jesus. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naramdaman nilang nagkakatipon doon ng 11 at ang iba pang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon, nagpakita siya kay Simon. Natandaan natin sa ating alam sa ating Panginoong Jesus na siya namatay at muling nabuhay. Walang ibang ginawa yung mga tao na sumusunod sa kanya, yung mga Kristiyano nung panahon nung malaman nilang buhay si Jesus. Ano ginawa nila? Pinamalita agad nila na si Jesus ay buhay. Maging yung mga babae na bagamat hindi gaanong pinaniniwalaan yung mga babae noon. Tama? Yung dalawang lalaki na yun, nang nasaksiyan nila na talagang si Jesus yun, pinamalita agad nila. Kaya tayo rin naman walang tigil sa pagmamalita sa ating Panginoon. Amen? Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin ito ang tinapay. Okay? Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsasabi, sumainyo nawa ang kapayapaan. At habang nagsasalaysay siya, biglang naroon na si Jesus at nagpakita sa kanila. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay multo ang kaharap nila. Kaya sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tignan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan ang multo ay walang laman at buto. Sabi ni Jesus, ang multo, walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Amen? Ibig sabihin, nung muling nabuhay si Jesus Christ, may katawan siya talaga at nahahawakan siya. Okay? Resurrected body. Okay? Katawan pa rin siyang pantao, nahawakan. Pero nakakapasok siya sa loob ng bahay, di ba? Ganoon si Jesus Christ. Okay? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito, hawakan ninyo ako, nahawakan nila. Pagmasdan, ang multo ay walang laman at buto. Sabihin sabihin, hindi na kasi siya tao, multo na siya. Ngunit ako'y meron tulad ng nakikita ninyo. Habang sinasabi niya ito, ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng gala at pagkamangha. Hindi sila makapaniwala sa sobrang pagkamangha. Okay? Kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Gugutom siya, parang may pagkain ba kayo dyan? Parang gugutom siya. Binigyan nila ng isang hiwa ng isda. Inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila para mawala yung kanilang pagtataka. Pinakita ni Jesus na siya'y kumain. Talagang nakita nila na talagang kumain si Jesus. Buhay nga siya, kumakain, nagugutom pa. Tama? Ayan. Kaya para maniwala sila. Tingnan ng Panginoon, gagawa yan ng paraan sa buhay natin para higit tayo maniwala. Okay? Sa makikita natin na talagang tunay at totoong buhay talaga siya. Okay? Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko ng sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin. Sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Kaya tandaan natin to, kahit anong gawin natin, kung hindi bubuksan ng Diyos ang nakalahad sa banal na kasulatan, hindi natin ito maunawaan. Kaya nung time na yun, binuksan ng Diyos ni Jesus yung kanilang mga isip at naunawaan nila ang mga kasulatan. Doon pa lang nila na-realize na talagang totoo ang kapahayagan ng kasulatan. Okay? Hinintulot na ni Jesus Christ. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya sa John 14:6, tandaan natin ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya sabi rito sa Lucas 24:47, sa kanyang pangalan kay Jesus, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi
sa mga bagay na ito, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Kaya huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Ano yung tinutukoy niya doon? Yung banal na Espiritu. Yan, nawa. Salamat sa Panginoon kasi talagang alam natin yung istorya na ito. Hindi na tayo mahirapang unawain. Kasi bakit? Sabi ng talata, iminulat sila ng Panginoon ni Jesus na maunawaan yung salita niya, kaya tayo rin. Dahil naintindihan natin, iminulat tayo ng Diyos. Okay? Sa kanyang salita. Pagkatapos ng mga ito, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. Habang ginawad niya ito, siya'y namay lumayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem. Palagi silang nasa templo at doon nagpupuri sa Diyos. Okay? Silang lahat ng mga saksi na muling nabuhay si Jesus Christ, palagi na silang magkakasama sa templo at doon nagpupuri sa Diyos. Ito rin yung tagpo sa Matthew 28:19-20, yung binigay ni Jesus, yung pinakamahalagang utos na dapat natin gawin. At ano yun? Yung humayo kayo at ipangaral yung mabuting balita. Ito yung time na umakit na si Jesus Christ. Bago siya umakit sa langit, iniwan niyo yung utos na yun na dapat natin gawin hanggang tayo nabubuhay. Kaya tayo dapat, habang tayo mahayol sa ating buhay, habang tayo nabubuhay, dapat humahayo tayo, nagsishare ng salita ng Diyos. Kaya huwag tayo magtaka. Nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon o tayo nasa ibang landas pa na maraming tao nagsishare sa atin, walang tigil. Kapag naman ng tao ito, bakit lagi na lang ito nagsishare sa akin? Kasi yun talaga ang utos ni Jesus Christ. Sinusunod lang ng mga Kristiyano, ng mga tagasunod ni Kristo. Kaya kapag tayo totoong Kristiyano, dapat ginagawa natin yon. Amen? Dahil tayo tagasunod ni Kristo. Amen? Yon. Okay, nabasa na natin yon. Dadako lang tayo ngayon na muling pagkabuhay ng ating Panginoon na sinalaysay natin. Bigyan lang ko ng apat na kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kasi alam ko naman, alam na natin ito, pinalabas na ito sa TV eh. Okay? Nung Sunday, tinalakay pa natin to ng ating amang pastor at ngayon, binasa natin yung Lucas at meron pa yan sa Marcos, Matthew, Marcos, ito Lucas, si John, meron din binanggit doon at alam ko, pamilyar na sa atin ito lahat. Ito na lang. Ano ba ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Yan, sabi rito sa tanong. Kasi ang pagkabuhay ng ating Panginoon, ano ba ang kahalagahan nito? Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tandaan natin ang unang bagay na dapat nating malaman kung ano ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ito ay totoo talagang nangyari. Number one, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay tunay talaga na nangyari sa kasaysayan. Kasi bagamat tayo, alam na natin ito, may mga tao pa rin talaga na hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Katotohanan nga yan, kahit mga ibang mga Pilipino o iba-ibang mga bansa na nagsasabi sila din ay Kristiyano, hindi pa rin sila naniniwala hanggang ngayon na si Jesus Christ ay Diyos. Tama po ba? Maraming mga tao pa rin. Bagamat naniniwala sila kay Jesus, hindi sila naniniwala ang Diyos si Jesus Christ. Pero pinatunayan naman ni Jesus yun sa pamamagitan ng muli niyang pagkabuhay at patuloy niyang sinasabi sa kanila na talagang siya ang isinugo ng Diyos, siya ang kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya yun nga yung dahilan kung bakit siya ipinako, kasi hindi siya paniwalaan na siya ay Diyos. Nagpapakilala, ako'y siya, ako nga. Okay? Pero ang totoo, ano nga ba ito? Ito ay totoo talaga. Maraming tao nakasaksi nito maging sa story niya, yung mga bantay sa libingan. Tama po ba? Yung mga bantay sa libingan, nasaksihan nila yon na talagang may lumitaw na anghel at hinimatay pa nga sila nung time na yun At sa takot nila, nahimatay sila at nung sila'y natauhan na, binalita nila ito sa pinakamataas. Kaya lang, ang problema, ano nangyari? Sinuhulan sila. Kaya, dahil sa pera, hindi nila naisiwalat yung katotohanan para sa buhay din natin. Ako to si Jesus Christ sa atin, ay go and make disciple. Tama mo ba na sa lahat ng bansa, umayo kayo.
Saan ka magpunta? Pastor, kailangan ko bang pumunta ng ibang bansa? Hindi natin kailangan pumunta ng ibang bansa. Dito lang sa Northville ang laki na nito, hindi pa natin malibot Ang liit lang nito tama mo ba? Pero bakit? Kagaya ng mga bantay nung panahon na ilang dahil sa pera hindi natin magawa. Na, sabihin niyo totoo. Bakit? Ang hirap kasi ng buhay, Pastor, wala akong time para i-share ito. Tama? Busy ako sa trabaho. Tama mo ba? Hindi kayo mahal. Tama mo ba? Hindi nga tayo kagaya ng mga bantay na yun. Talagang ulit naman sinuhulan sila. Huwag niyo ibalita Atin lang ito. Ito na pila. Ito na ginto. Huwag niyo na. Quiet na kayo. Okay? Kami na bahala. Okay? Kami na bahala. Huwag na kayo magsalita. Pero literal talagang makapangyarihang natumba nga sila sa sobrang lakas ng mga presensya ng mga anghel Hindi sila natakot nung biruin mo na ang grabe lakas ng salapi talaga, no? Mas malakas pa talaga sa kapangyarihan ang presensya ng mga anghel, no? Talagang, biruin mo yan! Nasaksihan ng kanilang mga mata at naramdaman ng kanilang physical na pangangatawan. Bangsak sila Nahimatay sila, hindi nila kaya tignan ang kaliwanagan ng mga anghel Pero nung nakita nila yung pila, mas malinaw sa kanilang mga mata. Amen! Kaya dapat i-clear natin yung mga isipan. Kaya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, unang-una, huwag na tayo magbulag-bulagan. Totoo talaga ito. Totoo ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At dapat siyang totoo na yun ay paniwalaan natin. Amen? Huwag tayo tumulat sa mga bantay na yun na nasilaw. Mas matindi pang kapangyarihan ng pera sa kanila. Pero sa atin, ang dapat nating gawin, paniwalaan natin ang ating Panginoon na tunay talaga siyang nabuhay dahil sa pag-ibig niya sa atin. Amen? Napakalala ng Panginoon. Iyon ang Diyos at dahil doon, nabiberifika natin yung mga bagay na pwede natin iwasan para masigit natin maipakita sa ating Panginoon Diyos na tayo talaga ay naniniwala sa Kanya. Amen? Sige, basahin natin yung 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verses 5 to 9. 1 Corinthians 15 5 to 9. Yan. Oras na ba? Ako pa naman. Okay? At siya'y nagpakita kay Pedro. Tunay, sabi rito, number 1, ang muling ang resurrection ni Jesus Christ ay tunay. Bakit? Ito, sabi dito sa 1 Corinthians 15:5, at siya'y nagpakita kay Pedro at sa 12. Okay? Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nakita rin siya ni Santiago at ng lahat ng mga apostol. At sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, kahit na sa ako'y tulad ng isang batang ipinanganak, nang di kapanahunan sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol ni hindi nga ako karapat dapat tawagin isang apostol sapagkat ilusip ko ang iglesia ng Diyos. Sino itong tao na ito? Si Pablo. Ayan. Si Pablo na nagpapatay kay Stephen. Okay? Na lingkod din ng Diyos ni Jesus nung panahon na yon. So, ibig sabihin, ang pagkabuhay ng ating Panginoon ay tunay kasi maraming nakasaksi. Maraming nakakita sa kanilang dalawang mga mata. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi ilan? 500 higit. Sabi rito. Kaya nung nasa bundok si Jesus Christ, habang siya inakit sa langit, merong 500 katao higit na naroon. Ang nakalulungkot isipin, 120 lang ang nagpatuloy sa kanilang lakarin na sumunod. Humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Sa 500 higit, 120 lang sa pag-aaral yung sumunod o higit konti, 130 mga ganyan sa pag-aaral. Pero malungkot, ang dami ng hindi naniwala na bagamat talagang nagpatutusik kaya tayo sa buhay natin huwag tayong manghihina. Kahit nga sa ating paghayo ay parang tila bagay walang naniniwala sa atin. Kasi hindi lahat talaga ng tao naniniwala sa ating pangangaral, sa ating pagbabalita. Pero ang nakakatuwa sa bagay na yan na kahit alam natin hindi lahat dyan ay maniniwala, merong ilan dyan na maniniwala pa rin. Amen? Isa, tao ang maibalik. Sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Brother Milon, ay libo-libong anghel sa langit ang nagagalaw. Amen? Kaya walang pakalatan ng Panginoon, kaya hindi tayo dapat manghina. Kahit ilan lang tayo, nagpapatuloy, hindi dapat tayo manghina. Bakit?
ang mahalaga, meron pa rin naniniwala na ilang mga tao sa ating Panginoon. At tayo ang magiging dahilan nun. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya nila, yung 500, 120 plus lang ang hindi, ang sumunod, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ang meron naniwala sa ating Panginoon. At pinatunayan naman ng ating Panginoon, talagang nagpakita siya. Maging kay Santiago na kanyang kapatid sa laman. Hindi nga siya pinaniniwalaan ng pamilya niya, si Jesus Christ, na talagang siya ay galing sa Diyos. Siya ang prophecy talaga. Kaya ang purpose ng muli niyang pagkabuhay ay para mag-ministry ulit siya at patunayan na talagang tunay, talaga na siya ang kaisa-isang anak ng Diyos. At para sa mga hinirang niya, para lubusan na nila, mapatunayan niya na talagang siya ay muling nabuhay at para maniwala ng lubusan sila. Kaya yung 40 days, ito yung patungkol sa 40 days na kinikilala ng lahat. Ang meaning ng 40 days, yung hinto ni Jesus Christ dito sa mundo, nangaral pa siya ng 40 days para patunayan na siya ay buhay. Okay? Para hindi yun sa kagaya natin mga tao na pag namamatay yung kaluluwa natin, ay dito na. Nandito pala sa 40 days, hindi. Si Jesus lang yun. Ang purpose nun, para patunayan siya talaga ay muling nabuhay. Okay? Para maniwala yung mga tagasunod niya. Okay? Talaga siya ay muling nabuhay. Pero hindi tayo yun. Hindi tayo pag namatay. Pastor, yung ba din yun pag tayo pag namatay? Kasi may tanong dun di ba? Yung 40 days na sinasabi natin. Nasa pag namatay yung tao, yun ba yun? Na nandito ba yung kaluluwa? Hindi. Tayo, pag namatay, may hantungan na tayo. Pero si Jesus, kaya siya muling nabuhay at nanatili siya ng 40 days para ipakita na siya ay buhay talaga. Okay? Para maniwala sila na buhay si Jesus Christ para maturuan niya pa sila at patuloy na maniwala talaga na siya ay buhay at para magpatuloy sila palakasin ang kanilang mga pananampalataya pa sa Diyos. Amen? Natandaan natin. Una, ang pagkabuhay ng ating Panginoon ay talagang tunay. Sinabi ng 1 Corinthians 15, 5-9 na talagang maraming saksi. Okay? Kaya huwag tayong tutulad sa mga bulang saksi. Sino yung mga bulang saksi na yun ng panahon? Yung mga alagad na nasuhulan ng pera. Okay? Kaya tayo, ipamalita talaga natin yung tunay na talagang si Jesus Christ ay Diyos. At talagang namatay siya sa krus at muling nabuhay para sa ating lahat. Para bigyan tayo ng pagkakataon makasama niya sa kanyang kaharian pagdating ng panahon. Amen? Okay, number 2. Ano ang pagkabuhay ng ating Panginoon? Ito ang ating pag-asa. Kaya nabuhay ang ating Panginoon kasi ito ang ating pag-asa. Okay, 1 Peter chapter 1 verse 3 and 5. Unang Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. Yan. Sabi rito, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa ating tayo, binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay, okay, ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Kaya yung muling pagkabuhay ng Panginoong blessing yan sa atin. Kasi iyon yung pag-asa natin. Para saan? Ang sabi ron, ito yung pag-asa natin na makakarating tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? Ibalik mo sa 4, Brother Neron. Verse 4. Makakamit natin ang isang kayamanang hindi masisira. Nasa ba yung kayamanang hindi masisira? Nasa langit yun. Sa buhay na walang hanggan. Kasi dito, yung mga bagay na nakikita natin darating na araw, sabi ng Hebreo, ito ay parang damit, isang balawal na ititiklop. At sabi ng Matthew 24, walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. Amen? At ang bagay lang na hindi maguguho ay yung mga spiritual na bagay. At kasama na ron, yung mga pakinabang natin pagdating ng araw na dumating ngayon. Amen? Ayan, makakamit natin ang isang kayamanang di masisira. Walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Amen? Gayong muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, yung pagkamatay niya sa cross, muling nabuhay, blessing yan.
pinag-asa natin yan na talagang tinupad niya sa buhay natin na pagdating ng panahon, makakabahagi tayo sa kanyang buhay na walang hanggan na kailanman hindi na masisira. Amen? Buhay, sabi ng John chapter 10, verse 10, isang buhay, hindi lang basta buhay, isang buhay na masagana. At hindi lang masagana kung hindi, gusto ko yung salitang ginamit dun, ganap. Pag sinabi mong ganap, wala ka nang mailarawan pa. Perfecto. Wala ka nang iba pang pwedeng ikumpara. Ganap, sapat, punong-puno ng ligayang walang patid, ibig sabihin. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Yan ang magpapakabuhay ng ating Panginoon. Yan ang pakinabang sa atin. Una, ito ay tunay. Kaya paniwalaan natin at huwag tayo titigil, ipangalat na nabuhay si Jesus Christ na nagmamahal sa atin, namatay siya sa krus para tubusin tayo, at ngayon binigyan niya tayo ng pag-asa na darating ang araw makakasama natin siya sa kanyang buhay na walang hanggan na binibigay niya sa atin ng libre. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya ikatlo, it is our life and power. Ito ay ating buhay at kapangyarihan. Sabi ng Ephesians chapter 1, 17-20. Ephesians chapter mga taga-Epeso chapter 1, 17 to 20. Yan, sabi nito, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala, yung banal na Espiritu. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya, ang kapangyarihang din iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Okay? Yung muling pagkabuhay ng Jesus Christ, yung nagbuhay sa kanya, yun din yung kapangyarihan natin. Walang iba, yung banal na Espiritu ng Diyos na sumasa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ito yung buhay talaga natin. Amen? Ano ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa atin? Yung pinakahalaga niya sa atin. Ito, ang tatak ng ating kaligtasan. Ito ang verifikasyon na talagang tayo sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hindi mo matatawag na Ama. Ama mo ang Diyos. Kung hindi ka sumasampalataya kay Jesus, kung hindi ka talaga tunay na may banal na Espiritu sa buhay mo, pwede mo sabihin, Ama mo ang Diyos. Peke. Pero yung tunay na pagsabi mong Ama sa Diyos, yung Holy Spirit ang nagdidikta noon. At yan ang dapat makita sa ating mga puso pagdating ng panahon. Hindi tayo pwede kumakit sa langit na walang banal na Espiritu. Ito ang katibayan ng ating muling pagbabago ng ating buhay, kasi hindi natin kaya magbago sa ating mga sarili. Dahil sa banal na Espiritu na nasa sa atin, doon tayo nakakapagbago, nakakapagdesisyon ng tama, nakakapagsalita ng tama, nakakagawa ng tama, nakakaroon tayo ng kamalayan patungkol sa Diyos, nauunawaan natin ang salita ng Diyos. Kung wala yung banal na Espiritu, kahit anong basa mo ng salita ng Diyos, hindi mo yung maunawaan. Pero ano ba ang katibayan na unawaan mo ang salita ng Diyos? Siya nakakaalam na may banal na Espiritu sa puso niya. Ano ang katibayan na naunawaan natin sa salita ng Diyos? Bunga, kasama. Dahil naiisagawa na natin. Okay, tawa. Inasagawa na natin ang ating mga binabasa, naririnig patungkol sa salita ng Diyos. Patungkol sa tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Dati hindi tayo mula punta sa church. Tama? Amen. Pero bakit gumigising ka at hindi ka na mapakali sa buhay mo pag hindi ka na pupunta sa church? Minsan hindi tayo nag-church, pero bakit parang gusto mong gumawang pumunta sa church? Dahil yung sa banal na Espiritu na nagkukonvict sa'yo. Kaya anong dapat mong gawin? Pakinggan mo yung tinig na yun. Amen? At ngayon, bakit ka nandito sa church? Dahil sa banal na Espiritu na binigay ng Diyos sa'yo. Dahil sa pagkamatay ni Jesus Christ at muling nabuhay, dahil doon, binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan din yun, yung bumuhay sa Kanya. Ano yun? Yung Holy Spirit, sabi ng Ephesians chapter 1. Amen?
Yung Holy Spirit. Kaya maging masaya tayo, kasama na natin si Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Matthew 28:20. Tandaan ninyo ito. Brother Leron, Matthew chapter 28, verse 20. Matthew 28:20. Wala, hindi kaya. Ayan, turuan ninyo silang sumunod sa lahat na inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ito. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Wala na si Jesus na sa langit niya eh. Sino yung kasama natin? Na si Jesus Christ. Yung banal na Espiritu na kasama sa Triune God, sa Trinity. Amen? Amen. Isa sa bumubuo sa Diyos. Yung banal na Espiritu na si Jesus Christ na nabubuhay sa atin. Kaya ang tayo mga born again tawag dyan, si Jesus na nabubuhay sa buhay natin. Amen? Tayo mga lahing pinili, mga grupo ng mahalikang pari. Tayo mga iglesia. Hindi reliyon. Ang ibig sabihin ng iglesia, pamumuhay, ulo si Kristo, tayo katawan. Nakipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa sa atin ay binigay ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Napakahalaga ng banal na Espiritu. Amen? Ito ay ating buhay at kapangyarihan. Hindi natin kayang labanan ng kasalanan sa ating mga sarili. Kasi bakit? Meron tayong kasalanan na nananatili sa atin. Kaya sabi ni Pablo, hindi akong gumagawa ng mga kasalanan ginagawa ko, kundi ito ang kasalanan na nananatili sa akin. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Sabi ni Pablo. Amen? Buti na lang na si Diyos ang awa sa taong gawa. Awit yata yun na. Kantayan tayo na. Amen? Totoo yun. Kasi bakit? Kahabagan tayo ng Diyos, ipadadala niya ang banal na Espiritu. At tayo ay mabubuhay sa kanyang kapangyarihan. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Dahil sa Holy Spirit, meron tayong kapangyarihan na labanan ang mga pakanan ng kaaway. Nagkakaroon na tayo ng tamang desisyon sa ating mga free will. Amen? Tingnan nyo, minsan gusto mong magalit pero dahil may nag-uudyok sa'yo, lalala kasi pag nagalit ako eh. Hindi ikaw yun, yung Holy Spirit yun. Amen? Na kailangan mo lang pakinggan siya. Hindi na ako magagalit. Nang sa galon, maghari siya sa iyong isip. Tama? Kasi kung ikaw masusunod, magagalit ka talaga. Hindi mo nagamit sa tama yung prayer mo. Hindi mo pinakinggan yung tinig ng banal na Espiritu. Lalo na kung talagang ikaw ay talagang Christian talaga. Okay? Tumanggap kay Jesus Christ at nananatili sa iyo ang banal na Espiritu. Ang talagang laging may kukonvict sa iyo, papaalala. Alam ko, naiintindihan niyo yan, nararanasan ng bawat isa yan sa ating mga buhay. Pero, paano pastor yung mga iba na patuloy sa paggawa? Tayo magagawa, may sinasabi yung aklat ng Roma. Ito, isang bagay na dapat din natin maging aware tayo. Sabi ng aklat ng Roma chapter 1, ang mga tao ay naghaka-haka. Hanapin natin, Roma chapter 1. Para mas malinaw, chapter 1, verse 23. Ito, pababa ko pala. Ito, 20. Roma chapter 1, verse 20, Brother Neron. Roma 1:20. Yan. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan. Ano yung likas na hindi niya nakikita? Yung Holy Spirit. Amen? Sabi ng Bible, huwag kayo malungkot, dadalang ko ng isang patnubay. Siya ang Spirit ng katotohanan na hindi pinaninulaan ng lahat sapagkat hindi siya nakikita. Amen? Okay, si John chapter 14 yun. Okay, dahil mamadali tayo sa oras, dito lang muna tayo. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita ang kanyang kapangyarihan. Walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay malinaw na inihayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala silang maidadahil pa yung likha ng daigdig na hindi kaya ipaliwanag ng tama. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Tama? Maghiwalay ang tubig at lupa. Ang nangyari yun, yung kapangyarihan yun. Masabi na wala nang madadahilan yung tao dahil kita naman nila na makapangyarihan ng Diyos. 21. Kahit na alam nilang may Diyos,
Siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man lang. Sa halip, nagkakahaka sila, gumawa sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan. Ano yung mga larawan na yun? At yung mga inanyuan nila? Anyo ng mga ibon, ng mga hayop, ng mga may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggat hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tama. May mga taong hinayaan na ng Diyos sa kanilang madilim na pag-iisip. Ikaw, kapatid, hinayaan ka na ba ng Diyos? Hindi. Bakit? Hindi madilim ang pag-iisip mo. Nasa church ka ng Diyos. Amen? Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Kasi hindi tayo tulad ng mga tao na yun. Pero hindi para husgahan sila. Kundi para kahabagan at gamitin tayo ng Diyos para sa kanila. Go and make disciple. Amen? Nakakalungkot biruin nyo. Akala ng mga tao, ang saya ng buhay nila, wala silang problema. Pag nagkasakit sila, may pambili sila ng gamot, pang pa-hospital. Pero tuloy lang sila sa mga gawain na makamundo. Hindi nila alam, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang mga maruruming pagnanasa. Amen? Kaya yung sabi ng Malakias, ayoko na maglingkod sa iyo, Panginoon. Kung sino pa yung masasama yung pa yung yumayaman Kaming mga naniniwala sa iyo, kami naghihirap. Nag-uusap-usap yung mga lingkod ng Diyos. Sabi ng mga lingkod ng Diyos sa Malakias chapter 3, kahit mahirap tayo, magsikap tayo, itaguyod ang gawain ng Panginoon. Suportahan natin yung mga lingkod niya. Gumawa tayo ng mga bagay na ikasisiyan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, narinig ng Diyos ang tinig nila. Nagpadala siya ng pangalan sa isang aklat. Amen. Aklat na siya magiging sa Diyos. Kaya tayo titigil gumawa ng mga bagay na ikasasiyan ng Diyos. Bakit? Pagdating ng panahon, ang sabi ng Diyos, magiging akin sila. Magiging tayo ay sa Diyos. At ang pinakamasayang bagay na mangyayari sa atin ay tayo ay mapasa Diyos. Amen? Hindi ang hayaan sa kanilang marunong pagnanasa, pag-iisip, hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. 25. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran nila at panalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Pero yung tao, yung lumikha sa kanila, hindi nila sinamba, pero gumawa. Nag-isip sila ng mga bagay. Ito ang aking Diyos. Ito ang aking sasambahin. Sabi ng Isaiah 44, hindi sila papayag na hindi tunay ang Diyos na dala-dala nila. Ganon katigas ang ulo ng tao na mga hinayaan ng Diyos. Pero salamat sa Diyos kasi tayo nasa tunay na Diyos na sinasamba. Kaya hindi tayo hinahayaan ng Diyos. Amen? At hindi nagpapabaya ang Diyos. Nagpatala siya ng mga pangalan sa aklat ng buhay at ang pangalan ngayon na nandiyan nakaupo ngayon ay nakatala doon. Amen? Pagpapalan natin ang Panginoon. Yan ang ating buhay na pag-asa at kapangyarihan ng Diyos. Tuloy ba natin, Brother Leroy 26? Dahil dito'y hinayaan na sila ng Diyos sa mahalin na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. 27. Wala na? Ganoon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. 28. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. 29. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging may hilig sa chismis. Pero ito yun, no? Ano ba? Mapalirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan at suwain sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, walang mga puso,
at di marunong lumikap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito. At natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. 33. Wala na. Pero yun, ayun ang kasama ng mundo. Kaya, yung mga bagay na gawain na yun yung mga tao na sinasabi ng ilang beses, sinabi doon na hinayaan na sila ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, hindi tayo yun. Tama ba? Amen? Kaya ipanalangin natin sa Diyos na tayo maging dahilan para kahabagan din sila ng Diyos. Kasi ba't may buhay, may pag-asa? Amen? Kaya may dahilan kung bakit tayo naririto. Maaaring isa sa mga taong kasama roon ay kapatid natin. Tama? Maaaring isa sa mga taong nakasulat doon ay tatay natin, nanay natin, lola at lolo natin, pinsan natin, o anak natin, o kaibigan natin. Amen? Meron ng sulat sa nanonood ako ng reels na bilas sumama sa Facebook ko, sulat sa impyerno. Meron ba nito? Wala yun sa Bible. Pero pinakinggan ko pa rin. Yung kaibigan niya, napunta sa impyerno. At nung nandoon na yung kaibigan sa unang-una, Hades mundo ng pagdurusa. At yung dadali na sa impyerno, ito na, hinahatak na ako, sabi sa sulat. Hindi ko na documentation, liwat ko na siya, pero ito yung naintindihan ko. Ito na, hinahatak na ako papunta sa lugar na mas mainit pa sa lugar na aking pinanggagalingan ngayon. Kasi namatay siya, sabi sa Lucas, tama ba yun? Yung Lucas 16:19, pupunta sa Hades, mundo ng pagdurusa. Okay? Nandoon siya. Ito na, at paghuhukom na, judgment day na, itatapon na siya sa impyerno, hinahatak na ako at unti-unti ko nang nararamdaman yung init na mas mainit pa sa lugar kung saan ako naroroon. Naalala niya yung kaibigan niyang Christian. Bakit hindi mo ako pinangaralan ito? Bakit hindi mo kwento na meron palang lugar na ganito? Sabi niya sa kaibigan niya sa sulat, bakit hindi mo sinabi ang tungkol kay Jesus na tagapagligtas? Itinadalangin ko na mapunta ka rin dito. Biruin yun. Yung mga tao sa Hades na mapupunta sa ang nananalangin para sa mga buhay. Kaya yung mga patay, hindi na natin dapat panalangin yan. Sila ang nananalangin para sa atin, lalo na sa ating mga Christian, na mga tamad na walang ginagawa. Amen? Na dinadalangin nila na tayo mapunta rin doon dahil sa hirap na kanilang nararanasan na hindi dapat nilang naranasan kung siniran lamang natin sila ng kanyang salita. Amen? Kaya tayo titigil. Kahit tila baga ayaw tayo paniwalaan ng tao, sabihin natin na mahal sila ng Panginoon at pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Amen? Huwag tayo susuko kahit mahirap ang buhay natin, kagaya ng babaeng balo. Binigay niya ang lahat ng buhay niya para sa Panginoon. Hindi alintana ang gutom o ang bukas na darating siya. Ang mahalaga sa kanya ay maparangalan niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. At dapat mahalaga sa ating mga isip na isang bagay na naliligahin ng Diyos. Ang may mga taong maligtas, isa dyan ang ating mga mahal sa buhay. Amen? Kaya gawin natin yan hanggang may panahon pa. Huwag tayong mag-alala. Kasama natin si Jesus hanggang sa katapusan ng panahon. Andyan ang banal na Espiritu para tulungan tayo sa ating misyon. Kaya maging matibay at matatag lang tayo, makinig tayo sa kanyang tinig. Amen? Tandaan natin ito, ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ito ay buhay natin at kapangyarihan. Bakit? May banal na Espiritu siyang iniwan sa atin na magiging sandigan natin, nagkagawa ng mga bagay na mahiwaga sa buhay natin. Amen? Tandaan natin yan. Pang-apat, panghuli, mag-alas 12 na. Buti lang, may merienda tayo. Nag-blow out si Nanay Melda. Tama ba? Birthday niya bukas. Siya ba yung nagpa-luto? Ayan. Palamakan natin ang Panginoon. Ayan, meron tayo mamaya spaghetti ba yun? Huwag mo tayo uwi. Mag-alas 12 na pagkatapos, mag-merienda tayo. May nag-blow out. Amen. Kaya, sa mga kapatiran natin hindi nakatin ngayon, wow, may spaghetti kami ngayon. Next time, baka may birthday uli. Atin na kayo. Yan, atin kayo. Okay? Kung may mga sakit, pag-pray natin sila. Amen. Ayan. Pang-apat, anong kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Ito kasi, yung pundasyon ng ating pananampalataya. Okay? Kung hindi namatay si Jesus at muling nabuhay, wala tayo.
wala tayong inspirasyon, wala tayong dapat ipaninindigan, walang katotohanan. Tama? Tungkol kay Jesus, hindi siya magiging Diyos. Amen? Sa paningin ng mga tao, hindi siya maniniwala. Kahit anong kwento natin, hindi maniniwala ang lahat. Walang pruweba. Amen? Ito ang ating pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya kapag tinanong tayo, sino si Jesus sa buhay mo? Ito ang pundasyon ng aking pananampalataya. Ang pagkamatay niya at ang kanyang muling pagkabuhay. Amen? Kaya basahin natin yung Roma chapter 1 verse 2, 4 and 6. Roma 1, 2, 4 and 6. Yan. Sabi rito, ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan, yan, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa pagiging tao. Ito ang ating pundasyon, ating pananampalataya, tayo mga believers, tayo mga born again Christian na tinatawag. Ang pagiging sila'y pinanganak mula sa lahi ni David. Ang tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, yung tinutukoy natin kanina. Pinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. 4. Sa pamamagitan niya itinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol, alang-alang kay Kristo, upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. 6. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesucristo. Ang tanong, ikaw ba ay kabilang sa mga tagasunod ni Jesucristo? Amen! Dapat amen! Dahil ito ang ating pundasyon ng pananampalataya, ang pagkamatay niya at ang kanyang muling pagkabuhay. Ito ang ating pinaninindigan sa ating pananampalataya. Dahil dito nagsimula ang ating tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Yung kanyang muling pagkabuhay. Siya ang ating huwara na pagdating ng panahon, muli rin tayong bubuhayin ng Panginoon. At dahil sa pagkabuhay rin, magkakaroon tayo ng panibagong kalikasan. Kalikasan na kagaya lang sa Diyos. Amen? Gusto nyo bang mangyari sa inyo? Gusto ba natin mangyari sa atin yun? Siyempre, amen. Hindi na tayo mapapawisan, sabi ng Revelation. Hindi ka na maiinitan. Hindi ka na luluha pa. Hindi ka na kakanta ng kanta ng Bituin Sky. Hindi ka na muling luluha pa. Hindi ka na mangangailangan pa. Pero mo yun. Sapat ang lahat ng bagay sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya napakahalaga ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bakit? Ito kasi ay tunay at totoo. Number 1. Pangalawa, ito ang ating buhay na pag-asa. Pangatlo, ito ang ating buhay at kapangyarihan. At pang-apat, pundasyon ng ating pananampalataya. Amen? Kaya ano? Ang pinaninindigan mo sa buhay mo, sasagutin mo lang ngayon, si Jesus namatay sa krus at muling nabuhay para sa akin at sa iyo rin naman. Kaya mahal ka ni Jesus, tumawag ka sa Kanya at siguradong papaguhin niya ang buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri. Sa Kanya lang, sa Kanyang pagkamatay sa krus at Kanyang muling pagkabuhay para sa ating makasalanan. Amen?